Hi guys! Today, ang gagawin ko is a first impression review nitong Miss Bella brushes after 1.5 year or almost 2 years. Nag-release na sila ng bagong brush set. And remember this? Ito yung aking kauna-unahang brush set. Meron akong video na review nito. If you wanna see it, ilalagay ko yung link sa description box. Until now, alam niyo, ginagamit ko pa rin tong mga brushes na to. Ito pa rin sila. Buhay na buhay pa rin sila. Lalo na tong powder brush. Talagang ito. I don't know kung paano ako mabubuhay nang wala tong powder brush na to. Kasi ito talaga ginagamit ko pang powder. Dinadala ko rin siya kapag ako'y bumabiyahe. Yung dating set, 8 pieces siya. Pero ngayon, yung set na bago, 8 pieces din yata. But, meron siyang lalagyan. Tsaka, nag-improve na yung handle. See? Ang problema ko kasi dun sa luma, medyo parang, ayan o, nade-detach na siya. Pwede naman to idikit lang ng glue. Etong dating brush set, 700 pesos lang to. Pero meron akong brushes dito na hindi talaga ginagamit. Like, kumbaga parang it's dispensable. Pwedeng I can do without. Kagaya nitong pang eyebrow. I don't think nagamit ko to kahit isang beses. Hindi ko maalala. Kasi masakit to. Masakit to pag ginamit sa kilay. Yung bagong set is 1,000 pesos. So before I start, this was sent to me for review ng Miss Bella PH. If you wanna check out their Facebook page, if you're interested, after watching my video, you can check out their page. Ilalagay ko yung link sa description box down below. It's travel friendly na, so meron ka ng lalagyan. Hindi ko alam sa mga makeup artist kung I cannot speak on behalf of them kasi hindi ako makeup artist, pero sa mga kagaya kong na mahilig lang mag-makeup, okay itong pang biyahe-biyahe, diba? O meron ka ng lalagyan. May space pa nga siya for my other brushes, if in case, diba? Ang layo talaga ng difference from yung una. Mukhang sturdy na itong kanyang handle, mas makapal, medyo mas mabigat siya kasi kahoy talaga yung nasa dulo. Ito yung mga brushes niya. Flat foundation kabuki brush, may angled kabuki brush, round powder kabuki brush, and then may mga eyeshadow brushes. Blending eyeshadow brush, angled eyeshadow brush, large shader eyeshadow brush, concealer brush, and a small angled brush. Before I begin, lahat ng gagamitin kong products sa aking face, for your reference, ilalagay ko sa description box na rin kasi hindi ko na siya i-elaborate mas. Mag-focus tayo dito sa brushes na to. Alright? Okay, for my foundation, flat foundation kabuki brush na ito. Wow! Nagsasawa na ba kayo sa mga reaction ko? Kasi yung mga reaction ko, wow! Nice. This is nice. Talagang na-improve nila yung brushes nila kasi hindi ko kayang gawin to. Here, ito kasi medyo manipis. Ito makapal na. Kaya, sa eyebrows, of course, ang ginamit ko na lang yung sa aking EB Advanced Perfect Eyebrow in Dark Brown. Let's move on sa eyeshadow. Gagamitin ko tong large shader eyeshadow brush. It's a flat brush. Apply ko na yung base ng aking eyeshadow. Since lagi ako naglalagay ng eyeshadow sa outer V at saka dito sa inner corner at saka sa crease, ito yung gagamitin ko, yung angled eyeshadow brush. Ito na rin gagamitin ko for my lower lash line. Alam niyo, okay to kasi angled siya, kaya mas madaling ilagay dun sa mga corners. For me ha, tsaka dito sa under eye area kasi naglalagay din ako dyan para sa smoky effect look. And it's fluffy actually, pwede nyo na rin siyang gamitin pang blend. Try natin. Alright? Yeah, pwede na rin.
But, para mas okay, kasi since meron naman siyang kasamang blending brush, ito gagamitin ko pang blend. Ang mako-comment ko lang dito sa blending brush, parang kulang siya sa fluffiness. Compare natin siya dun sa usual na ginagamit kong blending brush, okay? This is LA Colors Professional Eyeshadow Blender. Ito kasi, medyo mahaba pa siya. Ito kasi medyo maiksi. Nagkulang siya sa pagkakabuhaghag, patawag, para talagang mas maganda yung pagbe-blend. Pero okay naman, this will do, lalo na kung maliit naman yung eyelids, kung hindi naman kalakihan. Okay na to. Ito lang ginamit ko here, ha. Nagamitin ko ulit yung large shader eyeshadow brush para i-reapply yung nasa middle part. Para makita yung gold. Small angled brush na gagamitin ko for my eyeliner. Concealer brush para sa under eye area, or if you have blemishes na gusto nyo takpan, pwede siya pang spot conceal kasi maliit lang siya for precise application. The only problem here is mahirap siyang i-blend using this one only. So gagamitin ko yung foundation brush na ginamit ko kanina. Itong flat. Ang meron dito is itong round powder brush. Pero parang mabibitin ako dito. Kasi ang usual na ginagamit ko is itong dating Miss Bella brush na powder brush din. And mas fluffy siya compared to this one. Ito kasi, actually pwede nyo itong gamitin ng pang foundation. Mas madaling tansyahin yung application ng foundation. Pero, let's try it as powder brush. Dun sa area na pinaglagyan ko ng concealer. And, syempre, dun sa T-zone, kung saan ako madalas mag-oil up. Ito naman ang gagamitin ko, yung angled kabuki brush. I will use this pang contour kasi angled siya. Ngayon, mag-a-apply ako ng blush on. Walang brush for the blush on. Sayang! Kompleto na sana. Pero I think we can use itong round powder brush. Try natin, ha? Yes. Pwede. Last but not least, lipstick. Yung dating concealer brush dun sa old Miss Bella set, ang ginagamit kong pang lipstick doon is yung concealer brush. So this time, yun din, gagamitin ko to. Mas maganda gumamit ng brush, especially if you're using red lipstick na kailangan precise yung application para hindi maglagpas-lagpas. Nagawa ko itong makeup na to using only this set. So, I think, para sa akin, it's a must-have. Kung naghahanap kayo, kung beginner kayo, kung hindi nyo alam kung which brush to get, lalo na ngayon, ang daming klase ng brushes, I think this will do. Nga lang napansin ko, kulang yung sana nagdagdag ng para sa blush. Kasi ang ginamit ko, yung ginamit ko sa powder. Kung wala pa kayong brush set, dahil wala kayong idea what to get, kung anong brushes yung kailangan nyo, nagawa ko tong look na to using only this set. I think that's it. Again, this is 1,000 pesos sa Miss Bella. If you wanna check out their page, ilalagay ko yung link sa description box. Overall, para sa akin, since I love the first set, mataas din na expectation ko dito sa second set. Mas mataas actually kasi kung ito nga tumagal ng 2 years sa akin, imagine 2 years hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya, tas okay pa rin siya, tas yung pagwash ko, ganun din, kagaya rin ng ginagawa ko dati, Joy and
shampoo. Yun ang ginagamit kong pang-wash ng brushes ko. And okay naman, tumagal naman yung brushes ko, wala pang nasisira sa kanila. Nanggal nila yung mga hindi ko na kailangan na brushes kagaya ng dati. Mas nag-improve pa ngayon kasi meron ng brushes for the eyes. Yun lang masasabi ko. Kaya tuwa ako nung nakita ko siya. Yun, I think okay na to sa mga nagsisimula. Kompleto na. Andito na lahat. Lang, if you have questions, comment lang kayo sa baba. Para sa akin, I think it's worth it. 1,000 pesos, may kasama pang lalagyan. Yun lang, yung tibay niya. Of course, I will be updating you. And makikita niyo tong brushes na to for sure sa mga susunod kong video, sa mga susunod kong tutorial kasi may mga brushes na ako dito na talagang bet ko. I hope you enjoyed this review. If you want to check out yung individual pictures nitong mga brushes, check out my blog. Ilalagay ko yung link sa baba, annclothes.com. That's it. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo itong video na to. See you again on my next video. Bye!